Si Sara Duterte may banat at akusasyon na naman kay Pangulong Marcos Jr. Ang sinasabi po nito, nakipagsabwatan daw po ang Marcos administration sa International Criminal Court, dahilan kung bakit nakulong ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ang sinasabi nitong abogada at Vice President ng ating bansa. Nakalimutan or hindi yata alam ni Sara yung nilalaman ng Republic Act 9851. Yun ang isa sa ginamit na batas ng Philippine government, kaya matapos mahuli ay itinal over sa ICC kasi nakasaad yan sa batas na yan. Pangalawa, mayroong warrant of arrest galing sa ICC, daladala ng Interpol na hindi pwedeng tanggihan ng Philippine government dahil tayo member ng Interpol. At malaki ang ating pakinabang sa Interpol. Yun po ang mga dahilan eh. At ang pinaka-major na talagang dahilan nito, pinaka-importante ay yung reklamo ng mga Pilipino na naging biktima ng tukhan ni Duterte at ng kanyang administration na nag-file ng kaso sa ICC mula pa ng 2017. Ayan po ang malinaw na katotohanan eh. Pero laging binabaliktad ni Sara, wala na siyang argumentong matino, wala na siyang argumentong masabi sa harap ng interview at kanyang mga pagsalita sa mga rally kung saan siya napupunta, kundi pa ulit-ulit na lang yon. Hindi kaya nararamdaman ni Sara Duterte na habang siya nagsasalita niyan, siya ang nadadamage. Ang mga Duterte ang damage. Malibang lang dahil sarado ang isip ng kanyang mga audience, sarado ang isip ng mga DDS, napapaniwala na nagpagamit sa buwatan. Kalokohang-kalokohan yon. Iba ang environment ng International Criminal Court kaysa sa local court dito sa Pilipinas. Any comment? Malaya po kayo. Reaksyon sa isyong ito. Sunod, ito yung isa pang nakakatawa. Paulit-ulit pong sinasabi ni Attorney Harry Roque, hindi natin, abogado talaga yan, nagpapakilala pang international lawyer eh, na siya daw ay hindi uuwi ng Pilipinas kasi wala daw hustisya, wala daw katarungan dito sa Pilipinas, kaya hindi siya uuwi sa ilalim ng Marcos administration. Yan ang lagi niya sinasabi, di ba? Nadidinig niyo yan sa kanyang social media, sa kanyang mga rally at kung ano-ano. Pero, nananawagan siya na makauwi si dating Pangulong Duterte at bigyan daw ng hustisya sa Pilipinas. Di ba ang labo nun? Hindi siya naniniwala na mayroong hustisya, katarungan sa Pilipinas, kaya ayaw niya umuwi. Tapos ang dating Pangulo, dapat daw pauwiin para bigyan ng hustisya. Eh, akala ko ba walang hustisya rito? Eh, bakit gusto mong pauwiin? Di malinaw na pambubudol yan. Talagang huling-huli ang mga sinasabi. Ang kanyang mga sinasabi ay huling-huli, nakabaliktaran at saka hindi katotohanan. Walang katotohanan. Pambubudol lang. Kawawa naman ang kanilang mga supporters at followers. Patuloy na nililin lang nito mga taong ito. Pero ako at yung matitinong Pilipino na Marcos loyalists, Marcos supporters, independent majority ng mga Pilipino dito at sa abroad, hindi naniniwala sa kanila. Kasi nga, yan pa lang eh. Saan ka nakakita ng gano'n? Abogado, nagsasabi walang hustisya, walang katarungan sa Pilipinas, kaya ayaw umuwi. Sa kabila ng warrant of arrest ng kanyang kinakarap, qualified human trafficking, non-bailable offense, ang kanyang kaso sa Angeles, Pampanga, dahil sa Pogo. O tapos ngayon ang panawagan, iuwi si Digong, iuwi si Duterte, bigyan ng hustisya. Aba, teka muna. Wala kayong tiwala sa gobyernong ito at wala kayong paniniwala sa hustisya sa Pilipinas. Eh, ba't mo gusto mong pauwiin si Duterte? Paano yun? Suntok sa buwan, panlilinlang, pambubudol ang ganyang klaseng mga statement. Any comment, reaksyon, malaya kayo. Sunod na pag-usapan, eto na, sinagot na po yung 10 days na ibinigay ng Korte Suprema sa Kongreso na sagutin, ipaliwanag at magkomento sa petisyon ng kampo ni Sara tungkol daw sa legality ng impeachment laban sa Vice President. Sinagot na po ng malinaw at pinadala na sa Korte Suprema ng Kongreso. Pinanindigan ng Kongreso na legal, dumaan sa proseso, meron silang karapatan, kapangyarihan sa ilalim ng saligang batas na tumanggap ng komplena, i-endorso at pag may tamang numero na higit sa 1/3
ay pwedeng i-endorso ang impeachment o article of impeachment laban sa isang impeachable official sa Senado, ipo-forward kahit walang public hearing dahil enough na ang endorsement na 100 or 215. Ipinaliwanag din ng Kongreso kung anong nangyari doon sa 3 complaint na naunang ibinigay noong December 2 at nakaraang December ng 2024, yung galing sa civil society, marginalized sector, grupo ng kaparian at mga abogado. Naka-archive yun. Walang sapat na bilang na nakuhang signature yon o suporta. Itong reklamo o complainant na inireklamo ng mga kongresista, siya ang nakakuha ng mahigit na 1/3. 215 congressman ang pumirma, nag-endorso, kaya wala ng public hearing. Yan po ang proseso ng Kongreso. Idiniin at kanilang pinanindigang tama at wala silang nilabag sa proseso ng impeachment at pagkaka-impeach nila kay Sara Duterte, at ngayon ang article of impeachment ay nasa Senado na. Ang Senado, hindi ko alam kung sumagot na, pero maiksi lang naman magiging sagot dyan. Sasagot lang sila kung anong natanggap nilang article of impeachment, kung bakit hindi sila nagtatrial. Although ito sa isang banda, makakabuti rin itong ginawa ng Supreme Court, at kung ano man ang kailang magiging desisyon, dapat isundin. Kung ang desisyon nila ay tuloy ang trial o legal yung impeachment, so tuloy ang trial. Kung hindi, may problema. Baka magkaroon ng constitutional crisis kasi paninindigan ng Kongreso na ang Kongreso ay may karapatan mag-impeach ng impeachable official. Ang Senado, ganoon din, maninindigan na sila mayroong constitutional duty, kaya dapat igawin nila. Na nawala lang yung constitutional duty yan pansamantala ng halos mahigit ng 5 buwan dahil sa policy at style ni Escudero, na Senate President noon, na ayaw niya talaga ng magkaroon ng trial, dinretribal at saka na-delay ng na-delay. Pero kahit sino, at alam din ng Supreme Court, constitutional duty ng mga senador ang trial. Kaya nga ang sabi ni Congresswoman De Lima, bakit kaya ang Supreme Court nakailan pa rito? Pero ang magandang balita naman, ang Supreme Court walang ipinapalabas na TRO. Kaya kung itong mga senador ay matitino at merong nakakaintindi at dapat intindihin niya ang proseso, dapat mag-trial na sila ngayon. Kasi walang temporary restraining order sa kabila ng petisyon at kinukwestiyon ng kampo ni Sara ang impeachment. Usually pagka nagpetisyon biglang may TRO, so walang makagalaw, temporary restraining order. Ito ilang linggo na wala naman TRO . So ibig sabihin, legal kung gagawin, legal kung uumpisahan na ang trial. Pero dahil nga po sa matigas ang ulo ng ibang senador, wala tayong narinig na trial. Kaya mahalagang ating subaybayan, abangan ito.